Ang Sacramento nilagay sa trade block ang kanilang mga players bukod kay Keegan Murray at Nick Clifford. Full-scale rebuild ang gagawin ngayon ng Sacramento. Parang naging Hornets ng West. Ang isa sa mga tinitingnan ngayong player na mauunang matrade si DeMar DeRozan. Ang team na posibleng kumuha kay DeMar, Clippers. Willing ding i-trade ng Clippers si Bogdan at si Derrick Jones. Mas madali kasi maiti-trade si DeMar sa ibang teams, particular sa Clippers dahil sa contract, hindi ganong kalaki. Willing din ang Sacramento na kumuha ng mga role player kapalit ni DeMar. Ang Clippers nga lang, ang natitira nilang mga draft picks mula first at second round ay 2030 pataas kung may mundo pa nun. Ganon pininsala ng OKC ang Clippers para sa Paul George trade. Until 2027, depende pa yon kung ililipat ng Thunder yung mga draft picks na nakuha nila. Nagamit na rin ang Thunder sa ibang transaction at pag-aagawa ng maraming teams. Bagsak yung Clippers ngayon dahil yung first round pick nila sa 2026, 4 na teams sa mag-aagawan dun. Mahirap matrack kung sino pero based yun sa kanilang mga record pagdating ng end season. Unprotected kasi yun sa Clippers. Ang teams na posible mag-agawan doon, Clippers, Rockets, OKC at pwede pang mapunta ng Wizards. Depende sa position nila sa standing at draft. Nag-a-average pa rin naman si DeMar ngayon ng 18 points, 3 rebounds, 3 assists, 49 and 36%. Isa pa rin sa best mid-range player. Kapag natuloy yung trade ni DeMar sa Clippers, baka sumunod ulit si Zach LaVine. Ayaw tantanan Hindi lang naman kasi si DeMar ang tinitingnan ngayon ng Clippers, kasama si LaMelo at si Ja Morant. Si Trae Young malabo, wala kasing ibibigay na draft picks ang Clippers at wala din silang sapat na salary cap. Saka halos parehas sila ng posisyon ni James Harden at parehas ng game style. Mas papabor pa si DeMar based sa game style niya dahil sa mid-range katulad ng Kawhi at Harden. Kung si Ja Morant naman masyado pa rin malaki ang kontrata, lalagpas din sa tax apron. Kailangan pang ibigay yung iba nilang mga player dun. So ito nabasa ko lang to hindi naman to verified, nakita ko lang. Almost 3 months mula ngayon, pagpatak ng December, January at February, magkakaroon kasi di umano ng sagot yung investigation kay Kawhi at sa Clippers. Nag-iisip na yung team kung iti-trade din ba si Kawhi. Parang tinitingnan lang din kung meron team ang magkaka-interest sa kanya sa market. Pwede kasing maboid ang kontrata ni Kawhi kung sakali maging guilty siya at mapatunayang meron talaga naging issue sa mga kontratang nakuha niya dito sa Clippers. Kasagsagan pa ng mid-season yun. Kung wala na sa Clippers si Kawhi at na-trade bago lumabas yung verdict, pwedeng hindi maboid ang kontrata niya at makapag-stay pa rin sa team na malilipatan niya. Nasa 20 days na lang din kasi mula ngayon open na yung iba mga player sa restriction. Sa mga headline kasi ang iniintay doon, trade deadline. Pero pagpatak kasi ng December 15, pwede na makapag-trade yung ibang mga teams. Pero yung sa deadline, pwede kasing mas mababa yung presyo ng mga player doon. Pwede ding isama sa trade package kay DeMar itong si Bradley Beal bilang pillar kasi hindi makakapaglaro ng isang season, pagdagdag din sa kontrata. Laki siguro ng panghihinayang. Kung sakali din, pwedeng isama sa trade package kay DeMar si Bradley Beal bilang pillar kasi hindi naman siya makakapaglaro ng isang season, pangdagdag kontrata din. Laki sigurong panghihinayang ngayon ng Clippers kay Norman Powell. Si Beal lang ang makakapagpatigil ng contendership ng LA. Mapuputol din ata yung streak ni James Harden sa playoffs. Sa ibang balita naman, ang unang player ngayong season na na-disqualified para sa mga awards ay si Jalen Williams. Mawawalan siya ng $48 million. Additional kasi yun dapat sa kontrata niya dahil namintis na niya ang 18 games so far. Last year kasama siya sa All-NBA team at All-Star. Merong elevator clause ang kontrata ni Williams at ni Holmgren, puwera usog. Ngayon, mas malaki ang chance ni Holmgren na makakuha ng All-NBA vote ngayong season. Ang Thunder din ang number 1 team so far, so malamang doon kumuha pa ng pwedeng ilagay sa All-NBA selection. Kaso bumababa ang number ni Holmgren, 18 points, 8 rebounds, 1.5 blocks, 56% sa field at 33% sa 3-point area. Sa iba mga write-ups, binibigyan pa rin ng chance si Williams. Kaso malabo na mangyari kung makakalaro din siya agad. Ang chance kasi ni Williams kung makakapaglaro pa sa NBA Cup Finals ang Thunder. Hindi malabo makapasok ang OKC doon. Ang malabo, mas straight ni Williams ang 65 games dahil yung Finals sa NBA Cup, extra game yun. Nasa $287 million pa rin naman ang kontrata niya. Malaking problema pa rin yun sa OKC next year.
At kung masasama siya sa All-NBA team, lalagpas yun ng 300 million. Ganun din ang senaryo kay Holmgren. Pabor pa rin naman sa OKC na hindi makakuha ng extra bonus si Holmgren at si Williams dahil maiipit sila sa kontrata at second tax apron. Imbes na 2 to 3 years pa ang lineup nila, baka maging 1 to 2 years na lang kung makuha yung extra bonus. Mahihirapan na nga ang Thunder next season sa kanilang tax apron. So wala pa rin naman kasing update kung kailan babalik si Williams sa lineup ng OKC. Pero sila pa rin ang top contender ngayon.